So, magandang araw mga idol. Welcome back sa ating YouTube channel. No? This is RG Arts TV. So, ngayong araw na to mga idol, may papakita lang ako sa inyo na unit. Actually, simple design lang naman to, sniper type. So, yung ginawa ko dito, binago ko yung ating style ng sniper type kasi yung dati, yung buttstock niya is dinudugtong ko lang dun sa chamber. So bago nga ang lahat mga idol, no, shout out ko lang yung isang kaibigan natin na isang Muslim, no, si Boss Muhahid Dr. Ambi, no, isang magandang araw sa iyo mga idol at sa lahat ng mga kapatid nating Muslim diyan. Shout out po sa inyong lahat. Shout out ko rin nga pala yung kaibigan ko mga idol, simula pang nung bata pa ako, kami yung magkasama dati, no. So medyo malayo na siya dahil nandun sila sa Cotabato. Tapos ako nandito sa Bohol. So shout out sa iyo, Jo Marie Tagibaw, no. Kamusta kayo? Kamusta kayo diyan? Shout out ko rin pala yung kapatid niya si Ivy rin Tagibaw, no. Magandang araw sa inyo. Shout out ko rin pala yung kapatid ko na si Cherry Bukario, no. At saka si Babes, yung kapatid ko si Jik at saka yung stepfather ko si Ricky Bukario, yung pinaka-importanting babae sa ano ko sa buhay ko, yung mama ko. Except sa misis ko mga idol, no. So si Imelda Bukario. So kamusta po? Nami-miss ko na po kayo ma. Ah, yun lang mga idol, no. So ngayong araw na to mga idol, gusto ko lang papakita sa inyo yung unit. Actually, wala na kasi akong time sa pag-video nito sa paggawa ng buttstock na ito. May nakita kasi akong comment dun sa previous video natin, no, na di ko alam kung ano siya, taga America or something. Sa English yung comment niya, hindi ko alam yung kung saan yung lugar niya. So, gusto niya makita kung may ano ako, may Remington 700 na model na sniper type. So, sinearch ko yung ano niya, yung kanyang sinabi, yung Remington 700. So, nakita ko yung design ng kanyang buttstock. So, ito yun yung buttstock niya mga idol. Yan siya. So, yun yung ginaya natin. Tapos, ito na yung pinagawa din sa atin ng ating isang masulid na subscribers. Ito na yung pinagawa sa atin mga idol. Yung pinaka-buttstock niya is inspired siya sa Remington 700 sniper rifle. So, ayan siya. Tapos, okay lang din siya hawakan kasi pinanipis natin siya dito. Yung dati kasing design ko mga idol, dinudugtong ko yung pinaka-buttstock niya dito sa chamber natin. Pero ito, ang gusto kasi ng may-ari is katulad ng sa ginawa ko sa bullpup na detachable lang siya, no? Ma-remove yung kanyang buttstock. Kaya lang problema, yung sa ano ko kasi, yung sa mga sa bullpup design ko, kinat ko siya kasi dito. May parang curve siya dito, tapos binawasan ko lang siya dito. So kaya pag nilagay natin yung pinaka-ano natin sa buttstock doon, hindi siya gaanong malaki yung kanyang space dito, yung parang gap niya. Pero ito kasi, pag ginaya ko kasi yon, hindi na siya kagaya ng Remington 700 na buttstock kasi nababawasan siya dito. Ang pangit tingnan, kaya tinawagan ko yung nagpapagawa. So sabi niya i-fix na lang. So ganito yung nagiging output niya, no. Nung una, nagdududa pa ako kung okay ba siya, no. Kasi napakabusisi niyang gawin tapos hindi ko pa na-try kung ano bang resulta pag nilibing natin yung pinaka chamber natin na 40 mm. Sabi ko lalaki ata pero yung natapos ko na siya. So sakto lang din naman. Masarap din siyang hawakan tapos pinaka safety na rin dito sa body chamber niya kapag nabagsak or naano natin sa mga masukal na daan. Walang yung anong pinaka chamber natin, safety siya, no. Kahit okay lang to kasi matatanggal naman to or mapapalitan to. Importante yung pinaka chamber natin. So pwede rin tayo maglagay ng pinaka sling dito. Dito banda yung dalawa. Actually may ano pa to mga idol, no? Meron pa siyang lagayan dito ng bipod. Hindi ko lang siya nilagay kasi siya nang din yung maglalagay kasi wala akong bipod dito, baka
hindi ko ma-straight yung hindi ko ma-align masyado. Maganda kasi mag-align ng bipod pag may bipod ako. Kaya lang walang extra. So yung ginaya ko pala dito mga idol, ito yung niya, pinaka lang niya yung ginaya ko doon sa Remington 700, pinaka buttstock niya, tapos yung mga design niya dito. Ayan, may design yan. Medyo nagkamali lang nga ako dito, dapat dito lang banda siya. Oh. Yung tiningnan ko uli yung picture, nandito yung niya. Kala ko kasi dito. Pero goods pa rin yan. No? Okay lang naman siya. Then ito yung kabila niya. Tapos ito, mapapalitan din natin yung igniter niya kapag nag-wiwik na yung igniter niya. Ito lang dalawang screw yung tanggalin natin. Tapos yung bolt action pala mga idol, dun sa may Remington 700, lang siya, yung kagaya ng dati na nung gawa kong bolt action yung nakapix, tapos may parang bilog dito. Kuha sana natin yung design niya. Yung kaibahan lang dito mga idol, yung sa totoong barrel talaga yung sniper is lang siya, malapad yung niya dito gap. Lagayan ng bala. Eto, pangit naman tingnan pag ginaya ko talaga yun. Masyadong mataas. So, ayan, yun lang ginaya ko. So, unit lang pala yung binili niya sa atin mga idol, no? Pero nilagay ko lang yung scope ng isang client ko para matingnan ko yung output niya kapag may scope na. So, hindi ko pa na-test fire tong niya, open sight, pero next video test fire natin yung pinaka accuracy ng ating PVC toy gun. So, ganun pa rin yung ginamit ko mga idol, isang 8mm steel ball, yung pinaka barrel nito. Tapos, isubo lang. So, may nagtanong nga pala sa akin mga idol, ano yun ba daw ang mas malakas, no? Ito, based on my experience lang sa paggawa ng toy gun, may nagtanong kasi sa akin kung alin ba yung malakas, yung battery operated or yung katulad ng nito na kitchen lighter. So, for me mga idol, sa tagal-tagal ko nang gumawa ng toy gun, for me lang, walang kaibahan pag battery operated or igniter lang yung gamit natin yung sa cricket. Hindi pa rin nagbabago yung lakas, kahit anong lakas ng igniter, kasi hindi kasi nagbabago yan sa lakas ng spark ng natin mga toy gun. So, ang pinaka-advice ko lang dyan mga idol, pagandahin nyo yung setup ng body chamber nyo. Kasi yan yung nagbibigay ng pressure, lakas ng pressure. No? Kahit sabihin natin mahina yung igniter mo, kapag nag-spark yan, talagang puputok na malakas yan. Tapos maganda yung pagkaka-setup ng check valve nyo. So for me, wala siyang kinalaman sa lakas ng igniter or sa battery operated. Actually, hindi ko talaga sinasuggest yung mga battery operated. For me lang, dun sa mga gumagawa, maganda rin kasi yung mga battery operated, pero hindi ako nagsasuggest kasi pag nagka-troubleshoot kasi yan, lalo na pag hindi alam yung bumibili paano ayusin, so wala na, mahirap ng kaya hindi ako nag-advise ng mga battery operated. So yun yung sa akin na sa kaalaman ko lang, kasi matagal na akong gumagawa ng toy gun. So ang gagawin nyo mga idol, dapat palakasin nyo yung body chamber nyo. Kahit battery operated or kahit igniter lang yan, pag maganda yung setup ng pinaka-chamber nyo mga idol, malakas talaga yan. No? May sipa siya, no? May sipa siya. So malakas siya, no? So try natin paputukin mga idol, no? Ito lang to, naka-igniter. Hindi siya battery operated, pero malakas yan. 1, 2, 3, kahit 3 seconds lang mga idol, no? Ang lutong, yan, malutong siya pumutok mga idol. Ayan. Ay 3 seconds lang yun. Napakalutong niya. Kasi maganda yung pagkakasit up ng ating body chamber mga idol. Malakas siya. So, pero may mga iba rin naman na hinahanapan nila ng accuracy talaga ng malalayo yung PVC toy gun. Alam niyo mga idol, natawa lang ako dun sa mga iba. Sabi nila, may nakita akong video kahapon ata yun. 15 meters daw. Pero nung nag-video siya, tapos
galing siya dun sa may target, sa may ano niya, pinagpwestuhan, papunta ng target, nasa 10 step lang yung ano, tapos nilagay niya, sabi niya 15 meters daw. Napa-comment nga ako nun mga idol. Hindi ko napigilan kasi parang dinadaya natin yung mga client no, or yung future na bumibili sa atin. So, advice ko rin sa mga gumagawa na hindi natin dayain yung ating video. Kung ano talaga yung accuracy ng ating toy gun, yun lang talaga yun, yung pinaka-accuracy ng ating mga toy gun. So, huwag natin siyang hanapan ng, dun sa mga buyer din pala, no, dapat yung unang titingnan nyo sa mga toy gun, yung pinaka solid or yung quality ng pagkakagawa mga idol. Yun talaga yung pinaka ano nyo. Kasi tapos yung check valve, papacheck nyo talaga yan, no? Pa-check nyo kung may diferensya kasi may iba na pinuputulan nila yung adapter nila kaya nasusunog yung kanilang thread. Bago pa nila na padala, wala na, sunog na yung pinaka-thread ng kanilang check valve. So, yun lang yun mga idol, no? Tapos, yung quality ng pagkakagawa, matibay talaga, no? Napakatibay at saka durable yung toy gun natin. Para naman maganda yung image na, siyempre nag-aalaga din tayo sa image natin. So, pag nasira yun, wala na. No, kaya, gumagawa kayo ng toy gun, make sure din na durable yung pagkakagawa nyo mga idol. So, safety din siya gamitin mga idol, no? Kasi safety yung pinaka-chamber natin. Kasi pag masukal tayong daan or na-slide tayo or something na nalaglag yung ating toy gun, may depensa din siya dito sa kahoy, no? Ito rin yung magiging protector niya sa mga biyak-biyak. So, may protector na din siya. Kaya lang, sobrang ano yan talaga. Sobrang mabusisi gawin. Kasi napakalalim po niya mga idol. Tingnan nyo naman yung pinaka ano natin, paglibing. Pero yung pinaka output niya, sabi, nagagandahan nga ako dito. So, tatry ko yan. So, may binabalak pala din akong gawin mga idol. Tatry ko kung okay ba yung 1 inch na PVC gawing chamber, no? Sa mga butane type. Pero yung ibabala ko dun, pag nagawa na ako, is 6 mm. Kasi magaan lang. Tapos maliit yung, ano natin, yung ating gagawin na chamber. Di ko lang alam kung puputok ba siya sa mga butane type. Kasi maliit lang talaga. Pero tatry ko lang siya. Tapos yung ginawa ko lang pala dito, wala kasi nahanap na, ano, pero matigas to mga idol. Na rubber. Ito lang yung nailagay ko. So, yun siya mga idol, no? Pinaka ano lang din natin sa mga paggawa ng toy gun, dapat pulido talaga yung pagkakagawa. Tapos, yung barrel niya, dapat maganda yung pagkakasit up ng barrel. Yun yung pinaka, ano natin, sikreto para magiging durable yung ating mga toy gun at saka accurate siya, no? Kahit pa sabihin natin 15 meters to 20 meters, no? Magandang accuracy na yan mga idol, no? Kasi yung mga ibon din kasi, kadalasan nasa mababaw lang, nasa 10 meters, minsan 25 meters, 30 meters, tatama ka rin yan, no? Pag asintado ka at saka kung hindi ka tatama, talaga normal lang din yan mga idol, no? Kahit nga ako minsan, no, hindi ko tinatamaan. So, yun, sa next video natin, i-test natin to, no? So, maganda din yung kasi yung mga open sight niya. So, ito kasi yung pinaka open sight natin mga idol. Pag naglagay kasi ako ng open sight, tinatanggal ko muna tong bolt action niya. Tapos, naglalagay ako sa mga 10 meters or 15 meters ng dot, tapos may cross. Sinisilip ko sa barrel, sa center ng barrel, yung target na nilagay ko, tapos saka ko maglagay ng open sight. Ito yung inuuna ko mga idol, yung pinaka front sight niya. Inuhuli ko tong rear sight. Kasi pag nalagay mo na to, so pwede mo na siyang ilagay to tapos ipatong mo na lang din. Yan yung ginagawa ko. Pero dapat naka-fix yung barrel nyo, nakagato siya mga idol, no? Para hindi siya gumagalaw pag sinilip nyo yung pinaka-barrel niya. So tinatanggal ko muna to bago ako naglalagay ng
open sight. So, Remington 700, napakaangas niya, no? Nagaganda. Sa bigat naman, okay lang din. Sakto lang naman. Katulad lang din ng dati nating mga toy gun. Kaso lang, medyo mabigat din yung pinaka-scope natin. So, ito yung pinakabagong design natin, mga idol. So, ang ginamit ko nga pala dito na wooden is mahogany lang din. Kasi, ano lang siya, tatabasin. Hindi siya masyadong maano ba, matrabaho. Kasi, lambot lang siya, no? Pag, yung ginagawa ko kasi, nagbabarina ako muna dito. Ito yung ginagawa ko una para hindi ko muna to kinakat, mga idol, para hindi yan mabiyak yung ating pinaka-wooden pag gumawa na tayo ng kanyang ma-design. So ito, I think 1 week ko ata to na gawa. Kasi yung una kasi na design, pinagawa niya sa akin nung may-ari nito is naka-ano lang, tapos gusto niyang i-upgrade. So, yun, tinanggal ko na naman. Tapos gumawa ako ng bago dito. So, customer, client natin. So, yun, yung ginagawa ko, mga idol. So, yun lang siguro, mga idol, no? Yung video natin ngayon. Pinakita ko lang sa inyo yung bagong ano natin, design ng sniper type is Remington 700 sniper rifle na buttstock yung ginaya natin dito, mga idol. So, ganun pa rin yung pinaka-trigger natin. Napaka-linis lang din kasi tingnan yung pinaka-trigger niya. Pag nagpalit tayo, ito lang yung tatanggalin natin, mga idol. So, siguro, mga idol, so sa next video natin, gagawan natin siya ng accuracy test. Tapos, may ginagawa nga din pala ako. Masyadong mainit dito sa amin. Dito kasi ako sa loob ng kwarto namin. Tapos, hindi ako nag-open ng ceiling fan. May ingay kasi. So, sa next video natin, mga idol, gagawa tayo. May ginagawa din pala ako dito, isang bullpup design, no? Pangatlong order na niya sa atin to. So, bullpup design na po yung pinapagawa niya. So, inumpisahan ko na, meron na siyang barrel. Wala pa lang siyang side lever. May chamber na rin at saka check valve. Kasi at saka may wooden na rin ako dito. Bubuuin natin yung buttstock niya. So, may nagtanong pala sa akin paano binuo yung buttstock ng ating pinaka bullpup design. So, next, may video naman ako noon. Hindi ko pa na-upload. So, antay-antay lang, idol, no? Para makita nyo kung paano siya binuo. Yun kasi, matagal din kasi yung gawin. Kasi maraming design, di katulad ng mga ganito. Pagkatapos mo nang i-ukit dito, wala na. Dire-diretso na yan. Wala na siyang maraming design dito. Pero napakaganda talaga niya, mga idol. Niya, convenient niya dalhin. Maangas din. Para talaga siyang sniper type. Kinat ko lang pala siya dito kasi yung original kasi na design hanggang dito kasi yan. May ano kasi dito na ilagay ko, screw. Matatabunan. So, mahirapan tayo magtanggal ng check valve niya. Kaya kinat ko lang siya dito. So, ang purpose kasi ng screw dito, mga idol, pag nakaganyan yung toy gun natin or pinos natin, siyempre malakas yung balik niya, hindi yan natatanggal. So, make sure lang din, no, yung sa mga gumagawa, lalo na sa Facebook, nakita ko, yung dito nila, nakaslant pa ibaba. So, dapat ganito lang siya, no, level talaga yan. Yan siya. So, ito yung design din niya sa kabila. Same lang din sila. Ito lang din kasi yung design sa Remington 700 na nakita ko, mga idol. So, yun lang, mga idol, no. Magandang araw sa inyo and salamat pala sa lahat ng sumusuporta sa ating YouTube channel, no. Appreciated lahat ng mga support niyo, mga idol. Kasi kung wala din kayo dito, wala kayong sumusuporta sa akin, wala din ako dito ngayon, no. So, yun sa mga idol, no. Yun lang ang ating pinaka-video natin ngayon. Magandang araw sa inyo lahat, mga idol. Keep safe.